naman po ihanda natin ang ating mga pakikinig sa exhortation ng ating kapatid sa umagang ito, si Sister Micah Porfieda. Good morning, Sister Micah. Praise the Lord. Good morning po, Sister Fred. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po and Happy Hearts Day po. Pwede po ba tayong mag-react po ng puso ngayong umaga po dito po sa ating pong mga phones? Happy Hearts Day po. Dalawang verse po ang aking pong babasahin. Hayaan po ninyo na in 15 minutes po ay ma-remind po tayo kung ano po ba ang pagmamahal, ang turi na pagmamahal, ano po ang gawa po ng banal na Espiritu, connecting po sa ating pong pagmamahal sa Diyos, sa bawat isa po sa atin. Basahin ko lamang po yung, ito po, Galatians, ito po, basahin po natin yung Galatians verse, Galatians verse 4 to 5, sabi po dyan, Galatians 5:22 to 23 po. Sabi 4, Galatians 5. Galatians 4, sabi po dito. Wait lang po, hanapin ko lang po yung sa Bible ko. Yan. Galatians 4 verse 8, and anyone who does not love does not know God, because God is love. Yun po ang sabi. And tawid po tayo sa Romans 5 verse 5. Ito po ang Romans 5 verse 5. Ang sinabi po sa Romans 5 verse 5, ayan, hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. God bless the reading of His Word. Tayo po'y manalangin po sa ating pong Panginoong Jesus. Father God in heaven, marami pong salamat sa oras na ito na patuloy pong kami po ay we gathering us together in your presence. And marami pong salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, Lord God, kami po ay muling lumalapit po sa inyo with grateful hearts. Dalangin po namin, Panginoon, as we listen once again, Panginoon, and as we reflect on your words, dalangin po namin, Panginoon, ang pagsama po ng banal na Espiritu. Habang kami po ay nakikinig, Panginoon, ngayong umaga, Lord God, continue to fill our hearts, Panginoon, with peace, with joy, and understanding. Hayaan po, dalangin po namin na ang banal pong Espiritu ang maging guide po namin sa araw na ito sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Maraming pong salamat, Lord. Kayo po, Panginoon, ang aming pong maging, Lord God, marinig sa umagang ito at hayaan po ninyo na ang inyo pong salita, ang continue, Lord God, na mag-transform ng aming pong mga puso. Maraming po salamat. Ito pong aming pong samat dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maikli lang pong aking pong isi-share for 15 minutes po. Yung binasa po nating dalawang verse po, Galatians 4 verse 8 and Romans 5 verse 5 po, no? So, ang akin pong i-share ngayon is about love and the Holy Spirit po. So ano po ba yung love? At ano po yung kinalaman ng banal na Espiritu po sa love na ating pong pinag-uusapan sa umaga pong ito, no? Tawag po dito, we always talk about po the power. Lagi po natin pinag-uusapan yung power, lagi po natin pinag-uusapan yung anointing, lagi po natin pinag-uusapan yung revival, di ba po? Kasi this year po, no, sa mga nakaraang buwan po, Holy Spirit po ang topic po natin. Kaya lagi po natin naririnig yung revival, yung anointing, yung power, yung pong mga words na yun. Pero sa umagang pong ito, no, let us all be reminded po na yung real evidence po ng Holy Spirit is love. Tama po. The real evidence po of the Holy Spirit sa atin po is yung love, yung pagmamahal po. So yun po yung katotohanan na pag-uusapan po natin sa umagang pong ito, no. So ang aking pong topic is about love and the Holy Spirit po. So pag-usapan po natin ano po ba yung love
Di ba po, alam po natin, tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga dawn watchers, kumbaga kabisado na po natin, alam na po natin kung ano po ba yung love. Na kapag tinanong po tayo sa labas, sa outside, ano po yung love, meron po tayong isasagot. Di ba po? Pag ano po isasagot natin, pag tinanong po tayo, what is love? Yun po yung binasa po natin kanina na yung Galatians 4 verse 8 po. Balikan po natin yung Galatians 4 verse 8. Sabi po dito, anyone who does not love does not know God, but God is love. Yung love po, hindi lang po yun yung ginawa ng Panginoon na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Yung love po, hindi lang po yun yung pag-heal ng Panginoong Hesus sa mga may sakit po during that time po, no? Pag pinag-uusapan po natin love, it is who God is. Ang Diyos po mismo yun. Hindi lang po yung mga works niya. Hindi lang po yung mga miracles niya. So yun po yung ating pong love. Diba po? Alam na po natin yan. Ano pa po yung alam po na, ano pa po yung truth na alam po natin pag pinag-uusapan po natin yung love. Una po, yun nga po, love is God's nature. God is love. Diba po? Hindi lang po yung work, hindi lang po yung miracle. Mismo si God po, siya po mismo yung love. And ano pa po yung katotohanan? Love is sacrificial. Yun naman po yung ultimate, di ba po, expression, love ni Jesus sa atin po, sa ating pong lahat, sa buong sangkatauhan. Yung sacrificial love po ng ating pong Panginoon. Amen po? So, yun po yung truth pag pinag-uusapan po natin love. And ano naman po yung sino naman po si Holy Spirit? Di ba po? Sino naman po yung banal na Espiritu sa atin po? Sa ano po yung connecting, bakit po naging connected po ang banal na Espiritu pag pinag-uusapan po natin yung love. Di ba po? Alam din na po natin as dawn watchers, di ba po, sa mga nakaraang buwan, narinig po natin, tinuruan po tayo na ang Holy Spirit po, siya po yung pag pinag-uusapan po na yung love and Holy Spirit, si Holy Spirit, siya po yung nag-pour, di ba po? The Holy Spirit brings God's love into our hearts. Kaya nga po pag binasa po natin yung Romans 5 verse 5, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Balikan po natin yung Romans 5 verse 5. God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Di ba po? Again po, the Holy Spirit brings God's love into our hearts. Ang sabi po sa verse, poured, hindi po sprinkled, hindi po, ano tawag po doon, hindi po parang yung yung parang pag ano po, yung wisik-wisik, hindi po. Poured out po. So yun po yung ang binigay po sa Romans 5 verse 5. Kaya po ang katotohanan po, no, ang isa po sa mga katotohanan, sabi ko po kanina, isa po sa mga evidence po ng gawa po ng banal na Espiritu is love sa ating pong mga buhay. Kaya nga po dito po sa Romans 5 verse 5, when the Spirit fills you, di ba po, kapag po yung infilling po ng banal na Espiritu, ano po ang isa po sa mga evidence? Love overflows from you. Doon po nagsisimula, di ba po? Ang banal na Espiritu po siya po kasi talaga yung nagpo-produce po ng pagmamahal sa ating pong mga puso. Amen po ba? Tumulong po tayo, kumbaga, kaya po nating magpagaling, kaya po na mag-pray po ng may sakit, kaya po nating tumulong sa ibang tao, kaya po nating, alam niyo po yun, kaya po nating mag-serve sa Panginoon, kaya po nating, alam niyo po yun, mag-serve sa ating pong bayan, niyo po, sa mga kabarangay po natin, sa mga ka-live group po natin. Pero pag wala po yung infilling po ng banal na espiritu, wala po yung love, it is nothing. Kaya po mahalaga po yung love pag pinag-uusapan po natin. Yung ngayong February 14 po, mahalaga po yun. Kasi isa po sa mga katotohanan, sa ayaw at sa gusto po natin, malaki po ang partition po, ang malaki po ang gawa po ng banal na espiritu. Doon po sa love na gusto po nating magkaroon sa ating pong mga puso.
Sabi rin po dito, no, sabi diyan, we do not manufacture God's love. It is poured into us. So, yun po, no. So, kaya po, love and the Holy Spirit, because the Holy Spirit brings God's love into our hearts. So, amen po. So, ano pa po ang ating pong mga, ano pa po yung mga katotohanan na pinag-uusapan po natin yung love and the Holy Spirit. Sabi po dito po, no, meron, familiar po tayo, no, sa verse po na the first fruit, di ba po? The fruit of the Spirit is, di ba marami po yon. Ano po yung unang binanggit? Love. Kaya nga po, isa po sa mga katotohanan na ang the first fruit po na sinabi ng Panginoong Yesus sa Bible po is love. Kaya po, kapag wala po yung love, which is our first fruit po, parang mahihirapan po tayong ilabas yung joy, yung peace. Sunod-sunod na po yun eh. Di ba po? Kaya po, the first fruit listed is love. And kapag meron na po tayo nun, nung love, yung fruit na love, yung iba po magpo-flow out na po sa atin eh. Joy, peace, patient, etc. So yun po. So sabi, kaya po, isa po sa mga katotohanan, we cannot truly produce spiritual love, which is yun po yung gusto po natin, spiritual love, without the Spirit. Amen po. Kaya po, isa po sa mga tinitignan po natin, yung love doon po sa isang buhay po ng Kristiyano na yun. Kasi po, love is the evidence of ano po yung sinabi ko po kanina? Of the Spirit, work of the Holy Spirit po. Kaya po siguro, kapag po dumating sa punto na parang nahihirapan po tayong magpatawad, nahihirapan po tayong, alam niyo po yon, magmahal, nahihirapan po tayong piliin yung kindness, di ba po? Yung parang pag nahihirapan po tayong piliin yung understanding, di ba po? Baka po kasi yung work po ng Holy Spirit or yung infilling po ng Holy Spirit is hindi na po natin nagagrab. Wala na po sa atin. Kaya nahihirapan po tayo sa mga bagay na yun. Eh yun po yung first fruit eh. Kaya siguro nahihirapan po tayong, alam niyo po yun, we are serving the Lord pero wala yung joy. Yeah po, wala po yung peace. Kapag meron po tayong ginagawa, kapag meron po tayong sa trabaho, parang wala na yung joy, wala na yung peace. The way we interact sa mga tao, parang lagi tayong defensive. Alam niyo po yun, lagi po tayong, madali po tayong ma-offend. Baka po kasi lumiliit na po or hindi na nawawala na po yung love. Bakit po nawawala na yung love? Baka po kasi hindi na po tayo nagpapasakop, hindi na po tayo nagpapapuspos po ng banal na espiritu. So yun po yung katotohanan. Malaki po. We cannot truly produce love without the Spirit. Next po, no? So, yun po yung isa sa mga katotohanan po. And pag-usapan naman po natin, ito po yung, ano naman po, paano po tayo matutulungan ng banal na espiritu po? How the Holy Spirit help us to love. Kaya po, alam na po natin na malaki po pag pinag-uusapan yung love and the Holy Spirit, connected po yan. Alam na po natin kung bakit kailangan andyan si Holy Spirit, kung bakit kailangan may infilling po tayo ng banal na espiritu for us to love. Diba po? Para yung mga ginagawa po natin is may love. Ngayon, pag share ko lang po, no, maliit, tatlong bagay lang po bakit, kung paano ang banal na espiritu tinutulungan po tayo pagdating po doon sa love na yun. Hindi po. Number one po, recall lang po to, a reminder po kumbaga, kasi alam na po natin na dapat ito po yung mga truth na alam po natin na hindi po nawawala sa ating pong mga puso. Number one, the Holy Spirit transform our hearts. Di ba po? Yung, alam niyo po yun, may mga times na selfish po tayo. Di ba po? May mga times na galit po tayo, magagalitin tayo. Pero alam niyo po yun, the Holy Spirit transform. Kumbaga, He changed our selfishness into generosity. Magugulat po kayo when it comes to tithes, di ba po?
kung makapag-offer po kayo ng ganong amount po, that is love. Di ba po? Kumbaga, the Holy Spirit transform our selfishness po into generosity. Yung time na binibigay po natin sa ating pong ministry, that is generosity. That is the work of the Holy Spirit. He transform our hearts po. Di ba po? Yung anger po natin, He changed anger into patience. Kaya nga po kung nagpe-pray po tayo ng Lord, turuan mo ako maging bigyan mo ako ng maraming pasensya, and the Lord will papakita po sa atin ng Panginoon na talagang chine-change niya yung puso po natin sa pasensya. Magulat po kayo after niyo mag-pray, dadaan po yung talagang kinainisan niyo. Yan po. Ganun po minsan eh. Kaka-pray niyo pa lang, pag dilat yung po na nandiyan na po yun. Yeah po. So yun po yung the Holy Spirit transform into transform our hearts. And number 2 po, He empowers us to forgive. Yeah, number 2 po, He empowers us to forgive. Diba po? Kung tayo lang po yung magpapatawad, baka po hindi po panghabang buhay. Diba po? Kung sa kakayahan lang po natin, kung sa buong lakas lang po natin, baka po yung pagmamahal na kaya pong ibigay po natin o yung pagpapatawad na maibibigay po natin doon sa tao, baka po hindi yun yung lasting, yung long lasting po. Yung ating pong lakas po kasi, our strength runs out po eh. Kumbaga talagang kulang po talaga kapag yung lakas lang po natin, yung kakayahan lang po natin magmahal, yung kakayahan lang po natin magpatawad, talagang kulang po. Hindi po talaga abot. Kaya nga po, andyan po yung banal na Espiritu, He empowers us to forgive. Di ba po? Ang Holy Spirit, siya po yung nagre-renew ng ating pong kapasidad to love. Amen po. So kaya nga po, tayo pong mga Kristiyano, kahit na alam niyo po yun, hindi naman po sa paulit-ulit na nangyayari, pero patawad po tayo ng patawad. Hindi naman po sa ganun. Kumbaga parang kaya pa rin po nating mahalin yung mga bagay, yung mga tao po sa ating pong paligid. Because the Holy Spirit, siya po yung nagre-renew, di ba po, ng kapasidad po sa atin to love. The Holy Spirit renew our capacity to love. Yun po yung pangalawa. The Holy Spirit empower us to forgive. And number 3 po, kung bakit po mahalaga po ang tulong po ng banal na Espiritu sa atin po. Number 3, He leads us daily. Paano po tayo nililid ng Holy Spirit sa ating pong araw-araw? Marami pong paraan. Through conviction, through wisdom, through inner peace. So yun po yung reminder po sa atin po sa umagang po ito, no, na as we celebrate Hearts Day po ngayon, no, na let us all be reminded po about the love, about the works of the Holy Spirit. Yung truth po na the evidence of the Holy Spirit in our life po is love. Yun po yung isa po sa mga evidence ng gawa po ng Holy Spirit. At ano pa po yung katotohanan po, no? The Holy Spirit doesn't teach us about love. Hindi lang po tayo tinuturuan ng banal na espiritong magmahal, magpatawad. The Holy Spirit produce love in us. In us po. Yun po yung katotohanan sa umagang po ito. Kaya nga po, as I end po, no, ito pong aking pong conclusion. Tandaan po natin, God is love. The Holy Spirit pours that love into us. And when we walk with the Spirit po, yun po, doon po natin masasabi na we really love like Jesus. Kaya po, kasi yun po yung isa po sa ating pong mga goal eh, to love like Jesus eh. Di ba po? So when we walk with the Spirit, kaya kailangan po natin yung Holy Spirit for us to love like Jesus. And as I end po this morning, isa po sa mga katotohanan na babaunin po natin sa buong araw as we celebrate Hearts Day po ngayon with our family, with our loved ones po sa umagang ito. The greatest evidence that the Holy Spirit is at work in your life is not gifts, not knowledge,
or not emotion. It is love. Kaya pag tinanong po tayo, sino po ang nagpo-produce ng love? Sino po ang nag-pour out ng love po sa atin? Ang Holy Spirit. Yun lamang po. Sige po, let's close our eyes po, no? As we pray sa ating pong Panginoong Yesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Amang Diyos na sumasalangit, marami pong salamat, Panginoon, for it is a blessing, Panginoon, na marinig namin, Panginoon, sa umagang ito, ang mga reminders mo, Panginoon, about love, about kung bakit po namin kailangan, Panginoon, ang banal na Espiritu, kung bakit kailangan po namin mag-devotion, magbasa ng Bible, Panginoon, kung bakit kailangan po namin hingin, Lord God, kung bakit kailangan po namin magpasakop sa banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Panginoon, for it is a blessing, Panginoon, na hindi po lahat, Lord God, nakakarinig, Panginoon, nare-remind, pero ngayon, Panginoon, inalaw mo, Lord God, na kami po na nandito sa Don't Watch, Panginoon, ay patuloy na mapaalalahanan, Panginoon, ng katotohanan, Panginoon, na ikaw po ang pag-ibig at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siya nagpuproduce, Panginoon, ng pagmamahal sa amin pong mga puso. Maraming pong salamat, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, sa buong araw, sa mga oras, Panginoon, na nadadaan sa araw na ito, Panginoon. Continue, Lord God, to teach us about the true love, Panginoon. Yung love, continue to fill our hearts, Panginoon, with love that comes from you, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hayaan po ninyo, Panginoon, na patuloy rin po naming maranasan, Panginoon, ng pag-iingat mo, Panginoon, at Lord God, uh, dumaloy, Panginoon, sa aming pong puso, Lord God, yung forgiveness, yung patience, Panginoon, sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Maraming pong salamat, Lord, and we offer our time, Panginoon, to seek your presence, Panginoon, to lead us lagi, Panginoon, in truth, in wisdom, and it also in love, in the mighty name of Jesus. I-bless mo ang bawat Don't Watcher, Panginoon, at hayaan po ninyo na kami po, Lord God, ay patuloy na pagmulan, Panginoon, ng kapayapaan, pagmulan po ng pagmamahalan, Panginoon, ng pagkakaintindihan, anywhere, Panginoon, kung saan man po kami pumunta, at sino man po yung amin pong kasama. Maraming pong salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for teaching us, for producing love in our hearts in the mighty name of Jesus. Maraming pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen.